So mga katropa, ako po si Chef Angel. For today's episode, gagawa po tayo ng tatlong uri ng bok choy. Ito po yung ating fresh na Mickey bok choy, yung ating miswa bok choy, at yung ating sotanghon bok choy. Huwag na po natin patagalin. Tara, luto na po tayo. Marami po ang nagre-request nito kung paano gumawa ng Ilonggo Best bok choy. Sa mga gustong magnegosyo ng bok choy, ito na po yung inyong hinihiling na video. So gagawa po tayo ng tatlong uri po ng bok choy. Pinakasikat po sa Iloilo. Gagamit tayo ng fresh po na Mickey, na tinatawag na bok choy Mickey, bok choy sotanghon, at bok choy na miswa. So ito na po yung ating mga ingredients. So para sa ating karne, gagamit tayo ng lean meat na pork. Mas maganda gamitin dito ay yung pork loin. Kung wala naman, any boneless po na baboy, pwede po yan. Katulad po nito, atay. Yung atay po, binabad ko po ito ng at least 2 hours sa tubig para matanggal po ang kanyang dugo. So napapansin nyo, medyo maputla po siya. At para naman sa ating soup stocks, any kind po ng buto-buto. Mas maganda yung parting ulo or panga yung gamitin nyo para mas mura. Ito yung ginamit ko po dito is bandang panga po ito, medyo may laman. So depende po yan sa inyo kasi gagawin na naman po yung soup stocks. Minced garlic. Ang iba po dyan ay gagawin natin pang garnish mamaya. Yung iba ipanggisa natin. Sibuyas, pork or beef bouillon cubes, asin, sugar. Pwede po kayo gumamit ng betchin or sugar. So nasa sa inyo po yan. Paminta. At yung para pang garnish natin mamaya, pwede po tayo gumamit ng spring onion. At isa sa pinaka sikreto po namin sa paggawa ng bok choy, isa po ito sa nagbibigay ng umami flavor, nagpapasarap, yung ginamos. So kung sa Manila po kayo, mabibili nyo po ito sa Lazada. Ito po in-order ko lamang sa Lazada. Ilalagay ko po ang link sa ilalim kung saan nyo po ito mabibili. So nabili ko lang po ito ng 150 pesos. Yung matitira po dito ay magagamit nyo pa sa ibang recipe na gusto nyong paglagyan ng ginamos. Para naman sa ating noodles na gagamitin, pinakita ko na po sa inyo kanina, it mostly ginagamit sa bok choy, fresh po na Mickey. Pag bumili po kayo nito, mayroon po kayong makikitang Mickey na medyo malalaki. Yun po ang ginagamit sa Lomi. So sa amin naman sa Iloilo, ang mostly po ginagamit namin when it comes to fresh po na Mickey ay ito yung medyo maliit. So buksan natin para makita nyo. Yan, ito na po siya guys. Medyo maliliit po ang kanyang hibla. Okay? Yung ating sotanghon, any brand. Yung ating miswa. So without further ado, mag-start na po tayo. Ilagay po natin yung ating buto-buto o yung ating soup bone sa isang shallow pan or malalim na kaserola. Maglagay po tayo ng tubig. Ito po yung gagawin natin ngayon. Ito po yung pinakakaldo niya. Yan, ito po yung pinakasabaw ng ating bok choy. Ilagay po natin ating sibuyas, konting paminta, yan, konting asin. Okay, konting asin na po muna. At konting asukal. So ito po substitute natin sa ating MSG. Kung hindi po kayo gumagamit ng betchin, pero po kung gumamit po kayo, wala po magiging problema. Kasi mostly naman po, so gumagawa po ng bok choy, lalo na po pang negosyo ay may betchin po yan. So bagay na po tayo ng konti, about 2 teaspoon na asukal. Pag gumulo na po yung ating sabaw, hinaan na lang po natin yung ating apoy para maging simmer, para mailabas po natin yung flavor ng ating buto-buto.
So, sa pagpapakulo, is up to you guys. The more po na matagal ang inyong pagpakulo, of course, ma-extract po natin yung lasa ng ating buto-buto. So, minimum of 2 hours, pwede na po natin magamit yung ating soup stock. So, kung nagninegosyo po kayo, pwede po kayong gumawa ng soup stock ahead of time and then i-proceed nyo po. Yan po yung pinakamaraming nagtatanong sa akin kung ilang araw ba pwedeng stock yung sabaw ng ating batchoy. Pag nagninegosyo po tayo, pwede po kayo gumawa ng ahead of time and then ilagay nyo po sa freezer. It will stay po about 1 month. Basta nasa freezer po ang inyong sabaw. So mga katropa, after po kumulo yung ating soup stocks, yan. Tanggalin po natin yung mga scum po na lumulutang para hindi po maging malansa yung ating sabaw. Okay? Yan na po yung ating sabaw. Ilagay na po natin yung ating pork meat. Ihulog natin at yung ating atay. So yung atay po natin, kailangan hindi po siya ma-overcook. About 10 minutes po, pwede na po nating hanguin. So it will depend po kung gaano po kalaki yung inyong atay. So sa ganito kalaking atay, siguro it will take about 10 minutes. Pwede na po natin itong hanguin. Ganon din po yung ating pork meat na nilagay. Kailangan po hindi rin po siya masobrahan ng luto. Kasi pag ito po ay ating hiwain ng maninipis, nagbe-breakdown po siya. So kailangan na siguro nasa 15 minutes lang po, pwede na po natin tanggalin itong ating pork meat. Okay? So, takpan po muna natin yan. Hintayin po natin na maluto yung ating atay and then hanguin po natin. So mga katropa, after 10 minutes, tingnan po natin yung ating atay. Yan. Pwede na po natin ito tanggalin para hindi po siya ma-overcook. Yan na po yung ating atay. Pero kung gusto niyo po ma-sure na talagang luto na po siya, pwede po kayo kumuha ng tinidor and then tusukin nyo lang po siya. Yan. Pag wala na pong lumalabas na dugo, it means luto na po yung ating atay. So pwede na po natin itong iset aside. At itong ating pork meat, let's cook po for another 5 minutes. Dahil mga 15 minutes natin po itong lulutuin. Okay? So after 5 minutes, tanggalin na rin natin yung ating pork meat. Yan. So, pwede na po natin itong iset aside. Palalamigin natin para mamaya pag ito po ay ating hiwa ng maninipis, hindi po siya mag-breakdown. So, ihalo po natin dito sa ating atay. Set aside na po natin silang dalawa. And then, yung next po na gagawin natin, mag-isa na po tayo ng ating mga aromatics at ilagay na po natin yung ating mga pampalasa habang pinapakulo natin yung ating soup bone. Mag-toast po muna tayo ng bawang. Yan. Maglagay tayo ng mantika sa isang pan. Simulan po muna natin na malamig yung mantika and then ilagay po natin yung ating minced garlic. Yan. So, half of this ay i-reserve po natin and then i-toppings natin mamaya. I-garnish natin sa ating malulutong batchoy. Ito pong magbibigay ng mabangong aroma sa ating sabaw. Yan. So, ilagay na natin sa medium yung ating apoy para hindi po siya masunog at gradually po yung pag-increase ng ating init. So mga katropa, I think pwede na po natin tanggalin tong ating bawang. Huwag po masyadong tostado. Baka masunog. Yan. Tama na po siya mag-golden brown. Patayin na po natin yung apoy. And then half of this ay i-reserve natin at yung matitira ay isama natin sa pagigisa. Pwede na po nating tanggalin yung ating bawang. So yan, salain natin. Yan. And then mag-iwan pa tayo ng konti para panggisa natin. Yan, I think pwede na po yan. Konting mantika. And then ilagay na po natin yung ating sibuyas. Yan. Igisa natin yung ating sibuyas. So, hintayin po natin na mag-translucent yung ating sibuyas. Pwede po kayo magdagdag dito ng garlic powder or pwede rin po onion powder. Okay? Nasa inyo po yan guys. Yan po lahat ay pampalasa. Pampasarap, pampadagdag ng lasa. Pag na-translucent na po yung ating sibuyas,
pwede na po nating ibalik na po natin ito sa ating soup stock. So, kunin po natin ating soup stocks. Ito na po yung ating soup stocks. Yan, napakuluan na po natin yan. Pero pakukuluan pa po natin ng mga siguro 1 hour pa para lumabas po ang lasa. Okay? Ilagay na po natin dito sa ating soup stocks yung ating nagisang aromatics. Yan. So, wala po tayong nilalagay na toyo. So, iba po ay nagtatanong kung may toyo po ba yung bok choy. Wala pong toyo yung bok choy. Depende na lang po yan sa inyo. Pwede po kayo maglagay ng seasoning nyo before po kayo kumain. Yan. So, yan na po. Clear soup po yung gagawin natin. So, mga katropa, ito na po yung ating ginamos. So, this one about siguro nasa 2 liters po yan. Maglagay lang po tayo ng about 1 tablespoon na ginamos. Yan. Mas maganda po salain natin. Okay? Yan. Tunawin po natin dyan. So, yung iba po ay naglalagay ng hipon. Balat ng hipon. Yung iba po ay ulo po ng sugpo. Yung tinatawag po sa amin sa Iloilo, yung lukon. Ulo ng lukon ang tawag po namin dyan. So, kailangan natin po ito salain kasi para matanggal po natin yung, para maging pino po siya at hindi po sumama itong mga maliliit na alamang. Kasi flavor na naman po yung ating kukunin dito. Pwede rin po natin ito ibabad sa mainit na tubig and then salain. Okay, para mas mapadali. Okay, pinapakita ko lang po sa inyo yung pamamaraan ko. Okay. So, mga katropa, ito na po yung ating pork liver. Na-rest na po natin yan. And then, ito na po yung ating pork meat. So, yung gagawin natin dito, hiwain po natin ito ng maninipis. Okay? So, tingnan nyo po mga katropa, pag tama lang po yung pagpapakulo nyo ng inyong baboy, yan, hindi po siya nagbe-breakdown. Ma-preserve po natin yung kanyang pagkakunat at hindi po siya basta-basta magbe-breakdown pag ito po ay ating inihiwa. And then, hiwain po natin ito ng long strips. Yan. And then, set aside muna natin to. Yan. Ito mamaya, i-toppings natin after po natin na maset na po yung ating mga ingredients. Okay? Ganoon din po yung ating pork liver. 10 minutes po natin itong pinakuluan sa kanyang soup stocks. Okay? So, and then, kailangan po malamig po siya bago natin hiwain. So, tingnan nyo po mga katropa, pinkish pa po yung loob. Hindi po siya dry. Okay? So, ganun din po yung gagawin natin. Hiwain din po natin ito muna ng maninipis and then hiwain natin ng long strips. So, pag nasubrahan po natin ng luto, itong atay magiging rubbery taste po siya at hindi po maganda ang lasa. At the same time, hindi po natin ito mahihiwa ng maganda. Yan, magbe-breakdown po siya pag nasubrahan po siya ng pakulo o luto. So, yung iba, nagdadagdag pa po dito ng bituka ng baboy. Okay? Sa Iloilo, sa amin, may naglalagay po nito ng bituka. So, since po, medyo mataas po yung uric ng iba, iwasan na po natin yon. So, again, kung gusto nyo po pang negosyo, kung gusto nyo talagang complete ang inyong ingredients, pwede po kayo magdagdag ng bituka ng baboy dito. Okay, may nakahanda na rin po tayong chicharon mamaya. Ipapakita ko po sa inyo. So, ito na po. Ready na po yung ating pang toppings mamaya. Yung ating strips na pork, meat, at yung ating liver. So, mga katropa, ito na po yung ating soup stocks. Tikman po natin. Yan. Napakuluan ko na po ito. At least nasa 3 hours na po. Tingnan nyo po yung ating soup bone. Almost maghiwalay na po sa kanyang mga laman. Yan. So, yung mga laman-laman na po yan, yan po yung magpapasarap sa ating bok choy. So, tikman po natin. Dito na po kayo mag-adjust ng mga seasoning nyo. Kung medyo maalat,
pwede po kayo magdagdag ng tubig. Pag medyo bland at hindi po siya masyadong malasa, pwede po kayo magdagdag ng pampalasa nyo. Pwede po kayo magdagdag ng asin, betchin, or pwede po kayo mag-additional dito ng bouillon cube. So okay na po yung lasa niya mga katropa. So siguro magdadagdag na lang ako ng konting pamintang durog. Yan. Para magkaroon po siya ng konting anghang. Okay? So kailangan, pag nag-serve po kayo ng bok choy, kailangan yung kaldo po natin is talagang kumukulo at mainit na mainit. Okay? Lalo na po pag mag-serve po tayo ng sutanghon at miswa. So meron na rin din po tayong pinakulong tubig dito. Ito na po yung tubig natin. Ito muna natin ilulublob yung ating mga noodles bago po natin lagyan ng kaldo. Ito na po yung ating Mickey. So mostly pag bumibili po tayo ng Mickey is malangis po siya, okay? Kasi nilalagyan po yan ng langis galing factory para hindi po siya manikit. So ang gagawin po natin para hindi po malangis ang ating bok choy, pwede po natin yan hugasan, okay? Hugasan po muna natin ng tubig, yan, para matanggal yung nilagay nilang langis, okay? Kahit isang hugas lang po, yan, and then strain po natin. Yan, para matanggal po at hindi po malangis yung ating bok choy. Lagyan na po natin dyan sa ating bowl. Ito naman yung ating sutanghon. Ang sutanghon po natin, ito po yung ating binaba din sa tubig para lumambot po siya, and then ilublob na lang po natin ito sa tubig para maluto. Okay? So i-drain po natin. Yan. Ito naman natin ilagay ang ating sutanghon. At para naman sa ating miswa, yung miswa po natin, dahil madali lang po siya maluto, kailangan po kumukulo po yung ating kaldo o yung ating sabaw. Pag nilagay na po natin dito, yun na po yung magluluto sa kanya. Okay? So mga katropa, ito na po yung ating na-prepare na mga noodles. Ito yung ating fresh po na Mickey. Yung ating sutanghon. At yung ating miswa. So mga katropa, para naman sa ating mga toppings, ito na po yung na-prepare natin. Ito po yung julienne cut na pork liver, yung ating tostadong bawang, spring onion, egg, at para maging special po yung ating bok choy, maglalagay tayo ng pork crackling o chicharon. Okay? So mas maganda piliin nyo yung medyo may laman-laman. Magpakulo po tayo ng tubig, and then ito po yung ating noodles. Ilagay po natin dito sa ating strainer, and then ilublob po natin. Yan. Ang purpose po nito para mainitan po yung ating noodles, para pag naglagay po tayo ng ating kaldo ay hindi po malamig. Ganyan po sila pag nag-serve ng bok choy sa mga restaurant. Okay. Yan. So sa mga restaurant po, mayroon po silang tinatawag na noodle broiler. Okay. So ito, yung ginawa natin dito, strainer lang po. And then, i-drain po natin at ilagay pa natin dito sa ating bowl. At ganoon din po sa ating sutanghon. Ang sutanghon po natin ay lutuin po muna natin ng bahagya. Okay. So madali lang po maluto yung sutanghon. So mga 1 minute lang po, luto na po yung sutanghon. Pwede na po nating hanguin sa ating tubig na mainit. At ilagay na rin po natin dito sa ating bowl. So mga katropa, ito na po yung ating mga noodles. Magtatapis na po tayo. So first, ilagay po muna natin ang ating pork. Sa kabilang side naman, yung ating pork liver. Yan. So gaya ng sabi ko, yung iba po sa amin sa Iloilo ay naglalagay ng pork intestine. So depende po yan sa inyo kung ano pa po yung gusto nyo pong idagdag dito. So sa mga magtatanong kung magkano pong presyo nito, mayroon na po akong ginawang video dito. Yung kumain pa ako sa Iloilo, pinakita ko na rin po doon yung mga price ng bok choy na binibenta sa Iloilo. So after na malagay natin yung ating mga pork, pwede po tayo maglagay ng chicharon. Yan.
chicharon, ilagay natin sa gitna. Yan, mas maganda po na medyo may laman-laman ang ating chicharon para maging special. Maglagay po tayo ng garlic, toasted garlic. Yan. At yung ating spring onion, pampabango. Okay. At panghuli natin itong ating boiled egg. So, yung iba po ay naglalagay ng hilaw na itlog. Basta po mainit na mainit ang inyong sabaw ay hindi po magiging malansa. Sa una ko pong video na ginawa, na garnered na po ng about 1 million views. Ang ginamit ko po doon is fresh egg, pero marami pong nagko-comment na hilaw daw at malansa. So ito, nag-boiled egg po tayo. Siguro wala na po kayong masabi niyan. So mga katropa, ito na po yung ating finished product. Yan, ito na po yung ating bok choy sotanghon. Yung ating bok choy na Mickey, fresh Mickey po yung ginamit natin, at yung ating miswa na bok choy. So mga katropa, before po natin ilagay yung ating kaldo, dapat po kulong-kulo po yung ating sabaw para masarap po yung ating bok choy. So mga katropa, lagay na po natin yung ating kaldo. So, tingnan nyo po mga katropa. Perfect po yan. So, sa mga nagtatanong po, nagbabalak magnegosyo, ito na po yung step by step na pagluluto ng Ilonggo's Best bok choy. Yan. Ito na po yung ating fresh na Mickey. Isunod natin yung ating sotanghon. So ito na po yung ating sotanghon para naman sa ating miswa. So yung miswa po, maluluto na po yan as long na mainit po yung ating kaldo. Yan. Ito na po yung ating miswa. Ito na po yung ating finished product. Ito po yung ating fresh Mickey bok choy, sotanghon bok choy, at yung ating miswa bok choy. So mga katropa, sana nag-enjoy po kayo. Ako po, si Chef Angel. Nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless! So mga katropa, tikman natin yung wow. So tingnan niyo po, ang perfect po yung ating bok choy. Tikman natin. Tingnan niyo po yung Mickey niya, tamang-tama lang oh.